Hello mga ka-swimming pool, kumusta? Eto tayo ngayon, maglilinis tayo ng isang swimming pool natin na mini-maintain dito sa Paranaque. So, tingnan nyo, panoorin nyo ako kung paano maglinis at iisa-isahin ko sa inyo, ituturo ko sa inyo kung ano mga ginagawa ko. Okay. So, ang una-una natin gagawin ay magli-lip scoop tayo. So, tatanggalin muna natin. Itong swimming pool na to ay may net na nakatakip dun sa o cover dun sa mismong pool. So, mas mabilis tayo mag-lip scoop nito. Gamit natin yung lift rake. Ito yung net na malalim. So, mas ganda to gamitin kung medyo maraming dahon sa pool ninyo. Okay? So, unang gagawin natin dito, tatanggalin natin yung mga dahon na nandoon sa taas ng net. Yan. Yan. Tulak-tulak lang yan. Kailangan nating tanggalin muna para bago ako mag vacuum o tatanggalin natin yung takip, yung net niya. So, bago natin tanggalin naman, kailangan mo nang tanggalin yung dahon na nasa taas na part. Ayan lang. Easy lang to pag may net. Ito ang kagandahan ng may net na swimming pool. Net ang swimming pool niyo. Para yung mga dahon hindi na humalo doon sa o di na lumubog doon sa ilalim ng swimming pool. Mas madali na rin tanggalin yung dahon. Yan. Malaking bagay yung net guys, mga swimming pool, lalo na kung maraming dahon maraming puno, maraming dahon na pwedeng malaglag dito sa swimming pool nyo. Okay, so tapos na nating tanggalan yung net ng mga dahon. So tatanggalin ko na tong net para makalinis naman tayo dun sa loob ng swimming pool. Yan, nilalaglag ko lang yan dyan. Okay. Nakatakin ko ito mamaya. Okay. Yan. Tatanggalin ko na. Dito natin hatakin banda. So, ayan na. Wala mong dahon sa ilalim dahil sa net. So, ngayon naman, ito-test natin yung pH tsaka chlorine level. Gamit itong test kit nila. Okay? Pag nag-test kit kayo, may video na ako kung paano mag-test kit. So, dito, makakita niyo na ako. Kapag test natin, lulubog natin yung test tube, pataog, ihaya sa ilalim, tapos, lapit to. Yan.
Ito yung test tube. So, puno siya ng tubig. Kumuha na tayo ng tubig. Meron tong guhit. Ito yan. Guhit yan. So, ang gagawin natin, pipitikin lang po siya. Yan. Kabilaan. Yun. Hanggang dyan lang po yung dapat yung tubig nyo bago natin papatakan ng mga solusyon. Phenol red sa pH reading, auto solution naman para sa chlorine. Okay? So, papatakan ko. 1, 2, 3, 4. Ay, sumobra. Ulit-ulit tayo sana. pH. Ulit. Yan lang. Ayan. Ulit. Pitik. Okay. So, 4 lang. 1, 2, 3, 4. Okay. Sa chlorine. One, two, three, four. Ang drops pala na kailangan nyo guys, mga ka-swimming pool, ay nagdidepende sa test kit niyo. Merong yung test kit na kailangan ng 5 patak. Itong test kit na to is 4 lang po ang kailangan. So, pagkatapos noon, haluin. Pwedeng takpan na lang kamay, pero may takip po ito dito. Yan. Pwede nyo itakip to. Okay. Tapos, yan, makikita nyo yung reading. So, ang reading ngayon po is 6.8. So, ibig sabihin po ng 6.8 is acidic siya. So, ito po, wala masyadong gumagamit. So, nililinis ko lang po ito once a week. So, kaya ang nangyari, tinataasan ko yung pH reading niya para hindi siya agad lumot kahit na medyo matagal mong linisin. Kahit umabot ng 1 linggo. Okay? Tapos, ang chlorine natin 0,0. So, mamaya maglalagay tayo ng chlorine kasi hindi pwedeng 0,0 lang. Ilalagay natin siya sa 3.0 mamaya. So, dadamihan din natin. Ang 3.0 is medyo mataas din ang chlorine. Kailangan natin gawin yon para ma-prevent din yung paglulumot ng swimming pool. Ganun ang kailangan kung minsan lang gagamitin. Pero ang chlorine naman is baka kung 3.0 baka kinabukasan or sa sunod na araw ay magpapasok na siya sa ideal. So, pwede pa rin nilang gamitin. Okay? Pero yung sa muriatic natin o sa pH reading, hindi na tayo maglalagay ng muriatic kasi medyo acidic na siya o nasa sobra, hindi na siya pasok sa ideal. So, pag maglalagay pa tayo, lalong mag-a-acidic siya. So, ayan. So, ngayon, itapon natin to sa labas. Huwag sa kanal. Huwag sa swimming pool. Ayan. Tapos, ligpitin na natin. Ito palang solution na to guys. Bawal madirekta sa araw. Kasi masisira yung solution. Pag nasira yung solution niya, maaaring hindi na maging accurate yung reading ng pH at saka chlorine level. Okay? So, after mag-test kit, since hindi natin kailangan maglagay ng muriatic, so, diretso na tayo vacuum. Sinatanggalan na natin ng kanina, dahon. So, ang pag-vacuum naman, ayan, lalaglag lang natin yan. Tapos, tatanggalin natin yung net sa telescopic handle. Ito pala guys, ang telescopic handle, tawag nito yung tubo. Okay. Ito naman yung nylon brush. Bali may dalawang klase ng brush. Pero ito mostly ginagamit yung nylon, yung pinakangipin niya, yung brush niya. Meron din yung algae brush. Ito yung algae brush. Yan. Algae brush po ay steel po yung niya, mga hibla niya. So, ito, ginagamit lang to madalas pag yung marami ng lumot at
mas magandang gamitin to sa mga washout finish lang, yung hindi naka-tiles, naka-washout finish, mga pebbles, yun. Itong fit doon kasi ang mga washout is mas mabilis lumutin. So, tsaka mas mahirap tanggalin yun pag yun ang nilumot. Kaya ito, mas magandang gamitin kung mga washout lang yung finish. So, ngayon, balik tayo dito sa pagbabacuum natin. So, yan. Yung telescopic natin, i-connect natin dito sa vacuum head. Yan, may lock po siya. Yun. Dapat mag-lock siya. Pumasok yung lock dun sa butas. After nun, yun, hahabaan natin syempre yung telescopic handle. Kasi kung maiksi, ibig sabihin, maiksi siya. Kung maiksi, hindi natin maabot yung kabilang side ng pool. Kaya naman, pag nag-vacuum, ilulubog lang natin tong vacuum hose patayo. Ganyan. Para magkaroon ng tubig yung vacuum hose. Hindi natin pwedeng saksak yung vacuum hose doon sa vacuum line natin na walang tubig ang nangalaman o hangin yung laman ng tubo kasi ang hose kasi ihigop ng hangin yung ating motor. So, ayan. So, kung malayo yung ano nyo guys, swimming pool, ganito dapat kayo magbitbit. Kung ang vacuum line nyo nandun sa kabilang side, dito yung hawakan dito. So, yung dulo nung vacuum hose natin dapat nandun sa tubig lagi. Para yung tubig na nasa loob ng hose ay hindi mawala. Okay? Since na ako naglalatag ako ng hose dito malapit sa vacuum, ito lang yung vacuum yan. So, hindi ko na ako kailangan, itatapat ko lang yung dulo niya at hihigupin na yan siya. Okay? Pinigop siya pero wala pa palang, sarado pa pala yung valve. Sarado, buksan ko muna. Ito yung valve yan. Ay, hindi nyo nakikita. Tapos, dalawa lang yung ano dito. Traction. Isang main drain. Ang main drain to nandun sa side. Tapos yung vacuum line. Yan. So, cleanose ko yung main drain. Suction. Para solo yung higop ng vacuum natin. Para mas malakas. Okay? So, lalagyan muna natin ng chlorine. So, sa ibang swimming pool, pwede nyo gawin, ang ginagawa ko, depende kasi sa swimming pool. Sa ibang swimming pool na pwede mong unahin yung chlorine. Dito kasi inuuna ko yung chlorine para mahigop na rin ng vacuum. Kailangan ko palang buksan yung ano nito. Yung chlorine. Nakasil pa siya. Hanap muna ako ng pambukas. So, lagyan, ngayon dito swimming pool na ito, nilalagyan ko na agad ng chlorine. Ang chlorine nito guys ay nasa mga 400 grams lang. Lalagay ko. So, bali estimated ko lang. Yan, pwede nyo ilagay ganito yung chlorine. Okay. Pero kung kayo maglalagay, dapat naka-face mask kayo. Para hindi nyo malanghap yung amoy ng chlorine. Ako kasi, nalanghap ko rin man, pero tinitiis ko lang. Pero hindi ko sinasuggest yun. Dapat meron kayong face mask. Takip sa mukha, sa ilong, sa bibig, para hindi nyo malanghap. So, since na kinamay ko lang, so, nagugas ako ng kamay. Tapos, pagbabacuum na tayo. Yung pagbabacuum, yan, vacuum natin. Dapat lahat ng sahig o floor ng swimming pool natin ay ma-vacuum natin, madaanan ng vacuum. Tsaka yung pagtutulak, dahan-dahan lang. Huwag masyadong mabilis. Kasi kung sobrang bilis, ibig sabihin nun, mabilis ka magtulak. Diba?
Hindi. Kung mabilis kasi, maaaring hindi mo mahigop lahat ng ang dumi sa ilalim. Lalo na yung mga medyo yung buhangin. Mabigat kasi yun. Ganyan lang. Tulak, 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 tulak lang. Tulak, tulak lang. Tulak, tulak lang. Yan. At syempre, kung maglilinis kayo ng tanghaling tapat, kagaya ngayon, kung meron naman kayong masilungan na medyo malilim-lilim, doon na kayo mag-vacuum. Kagaya nito sa akin. May langka. Malaking bagay sa akin itong langka na to. Kahit na siya yung pinagmumula ng dahon, madalas. Pero malaking tulong ito sa akin kasi lalo na kung ganitong oras ako makapaglinis, mainit na. Sobrang init ngayon. Kaya dito ako lilim dito ba na part eh. Mamaya doon, kailangan pa natin pumunta kasi kailangan natin mag-brush. So, kung gawin pa lang ito, tapos mag-vacuum, ay magbabrush na tayo. So, ang pagbabrush nito, hindi naman siya malumot. Ano ko lang to. Ang tawag na. Hindi siya hard brushing ang gagawin. Ang hard brushing kasi is ginagawa pag medyo nilulumot na yung swimming pool mo o nilulumot na talaga. Sweeping lang. Wala ang gagawin ko ngayon. Kasi papakita ko sa inyo kung paano yung sweeping. Sweeping. Kumbaga, sweeping lang. Diba? Basta makikita nyo mamaya. Wait lang. Pusin ko muna. So, dito, binavacuum ko pa rin hanggang dito sa hagdan. So, na-vacuum ko na lahat ng sahig, pati yung hagdanan. So, tatanggalin na natin tong vacuum natin. So, ang unang-unang yung gagawin kong tatanggalin na, tapos na tayo mag-vacuum. Unang-unang gagawin dapat, taray, ano ba? Taray, ano ba? Aray, ano ba? Meron pala tayong ano dito guys. Dilikids to. Sabi mo na natin. Lagi akong, alam ko naman to. Pero, lagi lang din akong napapatig. Unang gagawin ako, bubuksan ko muna yung main ring bago sinarado ko yung vacuum line natin. So, ngayon, close na yung vacuum line natin. Yan. Pwede ko nang iangat yung vacuum head. Kasi hindi na siya humigop. Or pwede rin namang tanggalin mo na dito sa ilalim. Wala. Mababasa yung ano ko. Pwede rin. Tanggalin mo na. Hirap na kong yumuko. Mga swimming pool. Medyo malaki na yung tiyan natin. Natanggal ko na. Yan. Tinanggal ko na yung telescopic dun sa vacuum head natin. So, yun, liligpitin na natin. Pag ligpit nito, i-roll yun lang natin dito. I-roll. Ganyan lang. Yung dulo, dapat hayaan mo lang yan para yung tubig na pondo, lumabas yan. Diba? Ang galing. Ang galing, galing. Okay, tapos na. Ito pala, diba? Ayun na. So, di ba? Madali na lang kung saan mo ilalagay. Mas madaling bitbitin. Tapos, magbabrush na tayo. Gaya na sabi ko na sweeping lang guys. Sweeping. Sweep. So, slide lang. So, madaanan lang natin ang brush. Yan. Ang hard brushing naman is yung talagang kukuskusin mong maigi yung wall o yung tiles kasi nandun dumidikit yung lumot. Yun yung time na mag hard brushing ka kung nilulumot na yung
swimming pool mo. So, para maiwasan yung lumot, so dapat linisin mo palagi ng maayos. Tamang pag-andar ng motor, tamang paglilinis, siyempre tamang chemicals. Dami ng chemicals. Okay? Pero sa kagaya nga nito, na medyo matagal bago malinis ulit. Medyo tinatasan ko siya ng gamot. So, yun nga lang, hindi siya pwedeng mapaliguan agad-agad. Kasi mataas yung chemical natin. Pwede ito paliguan after 1 to 2 days. Pwede na. Kasi yung chlorine nun, sureball na yun na babalik na sa zero. So, zero chlorine na yun. After, lalo na kung mainit, mabilis mawala yung chlorine sa tubig o sa swimming pool ninyo. Lalo na yung sa mga kagaya nito na open. Pero kung yung swimming pool nyo, medyo kulog, yan, medyo matipid yun sa chlorine. Dahil hindi agad-agad yun evaporate siguro. O yung bisa ng chlorine sa tubig, mas matagal mawala. Ngayon naman, walkway. Ibabrush natin. Yan. Yung water line, kasabay ko na yung walkway. Ganyan. Diba? Ganyan lang. Water line. Importante yung water line. Ibig sabihin ng water line yung level ng tubig. Kasi kung pabayaan mo yan, mangingitim yan. Pag nangitim yan, iitim yung tiles, di ba? Pag nangitim yan, lalo na kung matagal na, nahirapan na tayong tanggalin yan. Kaya, every time na maglinis ka ng swimming pool, mas maganda ko, ibabrush mo na yan. Kasi kung pabayaan mo yan, hindi na madala ng brush yan. Kailangan mong ngat-ngatin na yan, ngat-ngatin. Ang gagawin mo na yan is, i-acid wash mo na. Pero minsan, kahit i-acid wash mo, hindi na talaga matanggal. Parang ikaw, hindi matanggal. Hindi matanggal sa isipan ko. Bumabanat na ako. Bayan. Naglilinis lang tayo ng swimming pool dito. Ang dami na natin sinasabi. Ayan. Tapos na natin i-brush. Ang gagawin natin is yung floor. I-brush naman natin. Ganon din sa floor. Okay. Brush ng floor, sahig. Yan, tulak lang. Parang nagba-vacuum ka lang din. Ito lang is, ang pagbabrush, lalapat lang yung brush mo pag tinulak mo na. Kapag hatak, hindi. Kasi aangat yan. Yan. Tulak. Medyo mas mabilis tayo mag-brush kasi mas malapad yung brush compared dun sa vacuum head. Okay. Konti na lang. Isang tulak na lang. Pagkatapos na isa-isa pa. Yan. Okay. Ang damit ko. Basta. Okay. Tapos, ang brushing, na-brush na natin yung floor, yung wall, tsaka yung walkway, pati yung water line. So, gagawin natin, hindi lang natin pala, ako lang. Ako lang pala dito. Lip scoop ulit tayo. So, lip scoop,
pwede nyo rin gamitin to or pwede nyo gamitin na yung lip scoop. Lip rake pala to, yung isang lip scoop yung mababa. Itong malalim, lip rake. Ito naman yung lip scoop. So, mas maganda to pag tapos ka na. Ang finishing, kumbaga. Kasi mas madali ito makakuha ng mga pino na dumi. Kahit bula, kaya nito kung marunong ka na. Pag brinas nyo yung kuya sa swimming pool, medyo dandahan lang. Kasi ito madulas. Kasi basa eh. Di ba? May kasabihan. Pag basa, madulas. Kaya dandahan lang. Okay. So ayun na nga. Tapos na tayo mag lip scoop. Pero maglinis hindi pa. At tapos na rin. Babalik lang natin yung net. Kasi wala namang gagamit ngayon. Babalik na natin to. So, pag binalik ko to, tinataktak ko muna. Taktak yung mukha ko. Yan. Taktak natin kasi meron mga buhangin din yan. Adikit. Yan. Tapos laglag ko na yung napagpag ko na, nataktak. Ano ba? Kung anong tawag nyo dyan, bahala kayo. Parang yung kanta, di ba? Tak. Diba? Parang hindi ako sanay sa ginagawa ko. Hindi yung paglilinis gaya at swimming pool, kundi yung pagtatapak. Napasayaw ko niya. Okay. So, ayan na. Natak na natin. Ibabalik na natin ito sa mga may mga hook kasi dito. Kung pinakapitan itong bakal ko. Ayan. Nagdaan ako yung nadulas itong net pag nakapatong sa tiles. Ito. Okay. Init na yan. Kailangan uminit yung araw. Huwag lang uminit yung ulo. Sige sila. Para tayo manginis na nito. At muna kami na side. Ganda. Uy, nawala yun. Ay, ito pala. Nilipat ko pala kanina. Bayan, pagkaulyanin na tayo. Yun lang, hindi ka na maibalik. Kailangan ko mo lang kumuha ng pamukpok. Ito. Ayun na, basag pa. Oo, ayun na. Yung sinasabi ko. Okay. Last one. Okay. So, ayun. Tapos na tayo. Ay, di ko pala na-videohan kanina yung nakita naman siguro din. Yung tapos ng linisan. Yung loob. Tapos, syempre, maghugas tayo ng kamay. Hindi natin alam kung may tubig to. Meron naman. Okay. So, ayan na. Tapos na. Ligpit na muna tayo ng gamit. Yung mga... Okay. Against the light. English ka pa. Hanap tayo ng magandang ko. Yan. Hindi. Dito tayo sa may ilaw. Mainit. Bibilad tayo. Yun. Medyo maganda na. Ayan. Tapos na tayo. Naibalik na natin yung net. Okay. So, sana ay nag-enjoy kayo sa video ko ngayon.
At please follow me lang, subscribe, tsaka comment kayo kung may mga naiisip kayo dyan sa isip ninyo. Comment nyo lang at babasahin ko lahat yan. Kung may tanong kayo, syempre sasagutin natin. Ganyan ko kayo kamahal. Diba? So, yun na, nasabi ko na nga eh. Mag-subscribe kayo, mag-follow. At syempre, papalam ako. Maraming salamat. Yun lang. Thank you.